During this most challenging time in our century, the City of Manila is blessed with a very strong-willed, proactive, humble, and inspirational leader. He is truly destined to be the father of 1,800,000 Manileños. And so without further ado, it is with great pride and distinct honor to introduce to you the Chief Executive Officer of the City of Manila, the Honorable Mayor Francisco Isko Moreno Domagoso. Maupo po kayo. Maraming salamat sa ating minamahal na Vice Mayor Hani Lacuna Pangan, sa akin pong ex-girlfriend, may bahay, Miss Diana Lynn Domagoso, also called as Diney. Lima na po yung anak niyan. Sexy pa rin. Sa ating minamahal na Pangulo ng Bansa, Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kung nasaan man po kayo ngayon, alam kong abalang-abala kayo sa mga gawaing pangbansa. But let me share to you our joy and excitement bilang Batang Maynila dahil naging mabuti, masinop at episyenteng naglilingkod ang iyong mga itinalaga na mga mamumuno sa ahensya at kanya-kanyang ahensya na nangangalaga ng ating kostumbre, kultura at pamana. At narito po sila, mga kababayan ko sa lungsod at aming mga bisita. Chairman Arsenio Lisaso, National Commission for Culture and Arts. Chairman Rene Escalante, National Historical Commission of the Philippines. Attorney Guillermo Acido, Intramuros Administration. Director Jeremy Barnes, National Museum. Executive Director Cecil Lorenzana Romero, National Parks Development Committee. Executive Director Al Ryan Alejandre, National Commission for Culture and Arts. Mr. Aaron Veloso, the General Manager of Metropolitan Theater. At 10 ng inyong mga kawani. Ito po, mga kababayan, ang Metropolitan Theater. Inaalay ng mga kani-kaniyang kawani ng national government at ng lungsod ng Maynila. Natapos din, pero sulit ang paghihintay. How I wish Kuya Germs is here. But I know for a fact that wherever he is right now, masaya po si Kuya Germs. Naabutan niya sana yung kinukwento sa akin kanina ng ating National Artist for Literature na si Mr. Francisco Shunil Jose. Sir, kung nandito lang si Kuya Germs, malamang nagsasayaw kayo dito sa intabladong dalawa.
Dahil binabanggit kanina sa akin ni Mr. Shunil, ay dito raw siya nagpupunta bago pa maggera. So to those who have stories to tell in our city about this jewel of Manila, again, to all of you, welcome po kayo sa lungsod ng Maynila. Then again, isang mapagpalang araw at makasaysayang araw sa inyong lahat. Napakahalaga ng araw na ito sa kadahilanan ating bibigyan ng parangal ang mga natatanging mamamayan ng ating dakilang lungsod. Mga batang Maynila na nagbuhos ng kanilang lakas, talino at panahon upang manguna sa bokasyon na kanilang kinabibilangan. Mga mamamayang pinahalagaan ang bawat pagkakataon na sila ay nabiyayaan at maging katangi-tanging ehemplo ng ating lipunan. Sa araw na ito ay atin ding ipaabot ang taus-pusong pasasalamat sa Pambansang Komisyon para sa Kultura at mga sining sa pangunguna ng ating tagapangulo na si Ginoong Nick Lizaso. Sa pagpapaintulot sa ating gawain o gawin dito at ang ating pagpaparangal sa tinaguriang the Grand Old Dame of Manila, ang napakagandang Metropolitan Theater. Maraming salamat sa inyo. Nakatutuwang isipin na ang pagbabalik ng karikitan ng dating sentro ng kultura sa Maynila ay kasabay sa ating pagsisikap na ibalik ang kinang at ganda ng ating minamahal na lungsod. Kaya sa pamunuan ng NCCA, tinitiyak ko sa inyo ang taus-puso at walang pag-aalinlangang tulong at suporta ng inyong pamahalang lungsod sa ating adikain na ibalik sa Kapitolyo ang sentro ng sining at kultura ng bansa. Sa araw ding ito, ay ating kikilalanin at ipagmamalaki ang mga kawani ng pamahalang lungsod na sa katapatan nila at pagganap sa kanilang sinumpang mga tungkulin ay naging dahilan ang kanilang pagpanaw. Mga kawani na di inalintana ang panganib ng kanilang propesyon. Sila ang ating naging kaagapay at sandigan sa ngayon panahon ng pandemya at patuloy na magbibigay ng inspirasyon sa ating lahat. Kaya kung inyo pong mamarapatin, inikayat ko po ang lahat na tayo'y manahimik, saglit, at ipanalangin ang mga nasawi nating mga medical frontliners. Maraming salamat po. Sa kabila ng ating kalungkutan, ay madami din tayong nararapat na ipagpasalamat. Dahil sa gabing ding ito ay pararangalan natin ang top realty property taxpayers at top 10 business taxpayers ng ating lungsod. Katangi-tangi ang kanilang debosyon sa pagtupad ng kanilang obligasyon bilang mga individual at korporasyon o negosyante sa kabila ng pandemya na naging sanhi ng pagbagal ng pag-usad ng ating ekonomiya
ay patuloy ang kanilang pagtupad sa kanilang pananagutan sa pamahalaan. Sila ay mga ehemplong mamamayan na dapat ding tularan ng lahat. Tunay na kahit sa panahon ng kagipitan, sila ay ating laging maaasahan. Isang masigabong palakpakan po ang ating ibigay sa kanila. Kaalinsabay nito ay ating ipinagdiriwang ang 450 taon ng pagkakatatag ng ating minamahal na lungsod. Malayo na ang ating narating simula ng itatag ni El Adelantado Miguel Lopez de Legazpi at iginawad sa atin ang titulo bilang katangi-tanging lungsod at pagiging kapitolyo ng bansa. Kung ating babalikan ang kasaysayan, maraming pagsubok na ang ating pinagdaanan mula sa mahigit 300 taong pananakop ng mga Kastila na sa simula ay hindi naging madali dahil sa mga sinaunang bayani ng lungsod na sila Lakandula, Raha Matanda at Raha Suliman. Nagpatuloy ang ating pagiging salat sa kasarinlan na tayo naman ay napasailalim sa mga Amerikano at mga Hapon. Tayo rin ay nalugmok sa destruksyon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Sa mga pangyayaring ito'y napanday ang pagiging matatag nating mga Manileño. Dito unti-unting umusbong ang ating pagiging makabayan at magkaroon ng kamalayan sa pangangailangan ng ating lipunan. Mga kababayan kong taga Maynila at mga batang Maynila, ang ating masalimuot at makulay na kasaysayan ay ating ipinagmamalaki bilang lungsod. Kaya nga ba't sa kabila ng iba't ibang hamon ng modernisasyon at globalisasyon ay hindi natin isinantabi o isinasantabi ang paglingon sa ating nakaraan. Pagsisikapan na itaguyod ang bakas ng ating kasaysayan at para manatiling paalala sa ating kabataan at mga kababayan at gawin itong gabay para sa maunlad at progresibong bayan. Sa ating tema na Maynila, dalhin mo ang bandila. Malinaw ang pagpapahayag ng ating adikain na manguna at maging ehemplo ng bansa. Ang ating mga proyekto simula pa lamang ay patungkol sa pagbabago at pag-angat ng kalidad ng pamumuhay sa lungsod ng Maynila. Mga pabahay, pagtugon sa suliraning pangkalusugan, lalo na ang pandemya. Suporta sa pamamaraan ng edukasyon, mga bagong infrastruktura, mga reforma sa panuntunan ng pamamahala at iba pang mga tanging layunin na siyang pagpapanumbalik ng dangal at kapitapitagang katayuan ng Kapitolyo ng ating bansa. Ako, 10 ng aming mga kasamang kawani ng pamahalaang lungsod. Kami ay nagagalak sa tulong ninyo. Unti-unti nating naibabalik ang sigla, kinang ng minamahal nating lungsod. Ngunit, malayo pa ang ating lalakbayin.
malayo pa ang ating lalandasin para makamit ang ating adhikain. At ang aking hamon sa inyo ay manguna tayo sa pakikipagtulungan sa ating pamahalaan, sa ating pamahalaang nasyonal. Dahil lang ito ang kailangan para mapagtagumpayan na pamunuan ang ating mga kababayan. Maging mulat tayo sa suliranin ng lipunan na may intensyong maging parte ng kalutasan at hindi dumagdag sa paglubha nito. Manguna tayo na maging mga ulirang mamamayan na may tunay na malasakit at pagkalinga sa ating mga kababayan sa lipunan. Ang ating 450 taon ng kasaysayan at kadakilaan ay sa ating kapakinabangan bilang mga batang Maynila. Dahil ito ang ating magiging patnubay sa maayos, maunlad at mas progresibong syudad na Kapitolyo ng Pilipinas. Sa tulong ng Panginoon, mayawa ang Diyos. Mayawa ang Diyos. Magtatagumpay tayo. Magandang gabi. Pagpalain nawa kayo ng pong may kapal. Maraming salamat po. Manila, God first. Thank you.